So, yung topic natin ngayon is gagawa naman po tayo ng sarili nyong combo. Okay? So, recording actions. So, magre-record po kayo ng sarili nyong actions. Kagaya po ng ni-record namin dito, halimbawa sa 1 by 1, 2 by 2. So, lahat ng actions na to, na-record po namin. So, ganito lang po yung ginagawa. Okay? So, first step, new. Okay? Halimbawa, gagawa po tayo ng combo na 4 na 2 by 2, 4 na 1 by 1, at 3 1.5 by 1.5. Okay? So, tawagin natin siyang combo Q. Okay? So, dito sa preset, so, piliin po natin kung saan po natin lalagay. So, most probably, ilagay po natin yan sa 5 by 7 or sa 5R na photo paper. Okay? So, 5 yung width, yung height niya 7, and 300 pixels per inch yung kanyang resolution. So, just click OK. Napakita na po yan yung ating document. So, ito po yung layout kung saan natin ilalagay or isushoot yung mga IDs, okay, or picture. Okay. So, maglagay po tayo ng protection guide kasi may ibang printers kumakain po sila ng kaunti. So, hindi natin pwedeng idikit yung layout, yung mga pictures natin dito sa gilid. So, baka kakainan. Okay? So, pag 2 by 2 pag kinainan, so hindi na po 2 by 2 yon. Mas maliit na. So, just drag po yung guide dun sa ruler. So, a vertical guide dito. Okay? So, mas madali na maggawa ng guide para sa 2 by 2, mag-open po kayo ng picture. Okay? Picture. Gagamitin po natin siyang pattern. Okay? So, mag-crop po tayo ng, so kailangan po natin ng 2 by 2. So, kakrop po tayo ng 2 by 2. So, drag natin dito sa ating ginagawang layout. Okay? Tapos, palibutan natin ng guide. Okay? So, para sa isang 2 by 2, dito yung isang 2 by 2. Okay? So, sa baba niya, sa pang 2 by 2. Okay? So, yan yung position ng 4 na 2 by 2. 1, 2, 3, 4. Okay? So, pa sa 4 na 1 by 1 naman. 1.5 by 1.5. So, delete muna natin yung pattern natin yan para sa 2 by 2. So, 1.5 by 1.5 naman ngayon. Okay? So, crop 1.5 by 1.5. Okay? So, 1.5 by 1.5 na yung pattern natin. Using the move tool, dadrag lang ho natin yan to create yung kanyang position. Okay? So, dyan po ilalagay ng action natin. Mamaya na i-record yung mga 1.5 by 1.5. Okay? Okay? So, delete po natin ulit. So, dapat po yung ating format ay blanco. No? Next is 1 by 1. Mag-crop po tayo ng 1 by 1. Okay. So, using move tool, drag po natin dun sa proposed location. Okay. Dito yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na 1 by 1.
So delete natin yung layer, saan yung pattern. Okay, so close na natin yung picture, don't save. Okay, so ito, yan yung combo queue. So save po natin yan sa ating format folder. Okay, so yan yung layout. Ang format folder natin, dito ko ilagay sa Aloha, tapos format. Okay, so comboq.psd yung kanyang file. Okay, so once na okay na po yan, so close na natin. Take note ho yung kanyang pangalan kasi bubuksan po natin mamaya pag nagre-record po tayo ng action. Okay, okay, so yung unang-unang ginagawa pag nag-ID ho tayo, nag-open po tayo ng picture and nagka-crop po tayo ng, so since gagawin po natin ay 2x2, okay, so palitan ho natin yung kanyang resolution muna. Okay, so mag-crop po tayo, draw po tayo ng square. So mag-drag ho tayo kasama po yung shift para po square po yung ating ma-drawing. Okay, so dapat po nakapress po yung shift doon para square. So yung dimension nya hindi po natin papakialaman ngayon. So yung action na po yung magsiset ng 2x2 sa kanya, 1.5 saka 1x1. Okay, so basta may square po tayong picture dyan, so dyan po tayo magsisimula ng pagre-record ng action. Okay, so dito may mga set namin. Okay, yung YAM action. So yung una gawa po kayo ng sariling set, create new set. Okay, so pangalanan natin siyang new actions. Okay, new actions. Okay, meron dun new actions at create po tayo dyan ng create new action. Yan. Okay, so yung pangalan ng action natin, pangalanan natin din siyang combo queue. Okay, yung combo queue, 4 na 2x2, 4 na 1x1 at 3 1.5x1.5. So let's put that dito sa F4. So mapapansin nyo dito yung F11 and F12 naka-gray na. So nagamit na po kasi lahat yan dun sa YAM actions. Okay, so let's say ilagay natin sa F4. So naka-gray na po dito. So ang available na lang sa F4 is shift F4. Okay, and click record para simula ng recording. Okay, so yun, yung bilog pula na, so that means nagre-record na po yung ating combo queue. Okay, so yung una-una po natin gawin, of course, open natin yung ating ginawang format. Okay, so sigurado nasa open recent yun kasi yun lang yung kanina lang natin ginawa. So comboq.psd, so yun po kanina. So balik po tayo dito sa picture, i-resize po natin yan sa 2x2. Okay, so using image size. Okay, so click ko natin yung constraint proportion, scale types. Okay, so 2x2, so automatic kasi naka constant proportion. Yung height din naging 2. Okay, so yung resolution natin gagawin natin 300. Okay, okay, so next, select natin all yung picture and copy. Okay, Control C and select po natin yung ating layout. Okay, mapapansin nyo po dito sa new action, yung nire-record niya po lahat ng ginagawa natin. Okay, and paste. Yan, na-paste na po natin. Okay, so using yung move tool, ilipat po natin doon sa ginawa natin kanyang position, yung unang 2x2. So idadagdag lang ho natin dyan, dadagdagan po natin siya ng cutting guide. Lagyan po natin ng pula na cutting guide
So dito tayo sa layer palette or layer window. So add layer style, stroke. Okay? So ayan po yung stroke. Tapos yung default color is red. So pabayaan na lang natin. Palitan po natin yung default na size na 3 pixel, gawin po natin 1 para manipis lang. Okay? So okay. So may pula na cutting guide tayo. So duplicate na lang natin yung layer. So select yung layer, tapos pindutin nyo yung control tapos alt sabay, tapos i-drag nyo po yung picture. Okay, so madadrag po yung duplicate. Okay, so isa pa. Yan. Okay, so yung pang-apat, yan, control alt drag. Okay, so tapos na yung 2x2. So yung 1.5 naman, so balik po tayo dun sa ID picture. Tapos ganun din, image size, tapos 1.5 naman ilagay dito. Okay, so click OK, and select all, tapos copy. Okay, select po natin yung ating layout, tapos paste. Okay, so move natin doon sa kanyang position, and kagaya ng ginawa natin sa 2x2, lagyan ho natin ng stroke yung cutting guide natin, at 1 yung kanyang size. So kagaya kanina, i-copy ho natin, control alt tapos drag. Yan. Okay, so may 1.5 na tayo. So last, yung 1x1. So yung process, ulitin lang natin. Select po natin yung ating ID picture. So image size. So 1x1. Click OK. Select all. Copy. Tapos punta ka dito sa layout, paste, edit, paste. Tapos move nyo po dun sa, yan, dito po natin ginawan kanina ng kanyang position, and let's put stroke. Okay, serves as cutting guide. So 1 pixel, click OK. Okay, so duplicate lang natin, and okay, so finally, yan na po yung ating action. So stop natin yung action, yung katabi niyang square, yun po stop playing or recording. Okay, so nakapag-record na po tayo ng sarili po nating action. So huwag nyo kakalimutan po i-save yan. So click nyo po yung new action na set, tapos click nyo po yung triangle facing right, yung, nasa baba lang ho ng exit button na X. So click sa save actions. Okay, so lagay natin yan sa actions. Okay, so na save na. So test po natin yung action na ginawa natin using ibang picture naman. Okay, so may combo queue na tayo, yung combo queue. So let's open another picture. Okay, so halimbawa may ito magpapa combo queue. Okay, so tool preset 2x2. Okay, so may 2x2 na tayo. Okay, so ready na po siya sa i-package. Pa-package natin using yung ating ginawa kaninang action. So shift F4 yung kanyang shortcut. So let's play the selection. So automatic na po yung Photoshop yung nagle-layout kanina. Yung mga ginawa natin na manual, so siya na po yung nag-automate. Okay,
So yan, apat na 2x2, apat na 1x1, saka tatlong 1.5 by 1.5. So papansin nyo, 2x2 lang po yung ginawa natin, pero yung Photoshop ang gumawa sa kanya ng 1.5 by 1.5 saka 1 by 1.